maliit na ulap lang nun pero yanig tayo. That's the disadvantage kapag maliit yung aircraft. So yun nga, no, bali from Katiklan Boracay Airport papunta na ho tayo ng Davao din ito. Bali ito'y ganap noong February 2024. Kumbaga naipon ko lang tong video na to, pero syempre for today's video topic ho natin is yun, walang direct flight from Davao to Katiklan Boracay. Kaya ang mangyari ho talaga every time na bumabiyahe yung mga taga Davao papuntang Boracay is magko-connecting flight. Mamimili ka lang kung saan ka magli-layover, kung sa Cebu ba or sa Manila, pero most of the time Cebu talaga yung pinaka center of the galaxy para maka-travel ka sa buong Pilipinas na mas marapitan. And of course ang mga sasakyan na mga eroplano pag mga short distance is common or mostly mga propeller plane, or should I say maliit na mga eroplano lang ho yan. From Cebu to Iloilo, Cebu to Bacolod, Cebu to CDO, Cebu to Davao, Cebu to Manila, Cebu to Boracay, Cebu to Siargao, Cebu to somewhere or some parts of Philippines, and even Cebu to Baguio. Propeller plane ang gamit ng Air Philippines or Philippine Airline. Pero wala na ngayong bumabiyahe, no. Kumbaga parang nag-bid goodbye na talaga, close na talaga yung biyaheng Luacan Airport Baguio to Cebu and vice versa. Anyway, yung pong nakikita ho natin is skyline of Cebu. Napakaganda lang, no. So very light up talaga tong si Cebu Metro Cebu, like Mandawi, Cebu City, Mactan, and some other parts of Cebu. Nakita ko natin yan na napaka-light up po ng lugar nila. That simply means an indication of how progressive their city or their metropolitan or their region. Anyway, so yun ang bali kung kayo hindi pa naka-travel sa Boracay or mga short distance, so ang eroplano ho na ginagamit talaga kapag malapitan lang ay mga maliliit na mga aircraft, propeller plane kung tawagin. At yun lang, bali share ko lang ho sa inyo for this video, although hindi siya talaga ganun ka importante ang topic natin. Wala lang, share ko lang kung gaano kaganda ang biyaheng Boracay to Cebu to na makikita talaga natin yung kanilang skyline. Mapagabi man o mapaaraw, Cebu is Cebu, no. Ibig sabihin maganda ang makikita ko natin na overview via aeroplano. Kumbaga bago ko to i-delete, so yun yung makikita ko natin. Ipapakita ko na ho sa inyo yung mga kuha kong video, experience ko natin. First time ko to nangyari, or first time experience ko to na bumiyahe from Boracay to Cebu. Nabanggit ko pala na it's either Cebu layover or Manila layover yung mangyayari kapag ikay taga Davao babiyahing Boracay and vice versa. So ibig sabihin nun ang hindi pala tayo mamimili, kundi depende ho yun kay Cebu Pacific kung anong schedule or anong mga changes, no, na ipapatupad ho nila. So itong time na to, ang pinaka-original ho talaga nito is dapat Boracay Katiklan to Davao via Naiya, pero parang binago nila ulit. So Boracay to Davao via Cebu. So okay lang din naman, kumbaga no regrets, kasi Cebu is Cebu, talagang maganda ang kanilang airport. And syempre, speaking of maganda ka ng airport, ipapakita ko na lang sa inyo, ipipix lang ho natin kung bakit ko nasabing maganda talaga ang airport ng Mactan, Cebu. Itong month of February, hindi pa siya silent airport ang Mactan, Cebu, no? Pero nitong huli lang, like siguro March or some time in April or May, parang nag-announce or parang merong article akong nabasa regarding sa Cebu Mactan or Mactan Cebu International Airport na sila na daw ay isa ng silent airport. Ibig sabihin ng silent airport is wala na ho kayong maririnig na announcements like paging or nananawagan para sa panauhin ng Cebu Pacific flight bound for Davao na maaaring pumunta na ho kayo sa check-in counter number 1, 2, and 3 para sa last check-in counter para sa boarding pass o paano pa man, mga ganong announcement. So wala tayong maririnig, wala na daw maririnig na ganon sa Cebu. So sayang nga lang at hindi ko siya na-experience kung how it feels or yung
gaano nga ba, kung okay lang ba siya, kasi tayo mga Pilipino, sanay ho tayo sa Pilipinas na makakarinig ng makakapunta sa mga airport na ang iingay, no, lalo na sa NAIA, like for example Terminal 3 na sobrang napakaraming mga flights. So walang humpay, walang tigil yung kaka-announce ng mga ground staffs and ground personnel tungkol sa kanilang mga pasahero. So yun, ang ganda din naman ng ng propeller plane. Nagiging swabe din yung yung kanyang biyahe pala. So ang problema nga lang talaga kapag malakas ang hangin at ulan, so parang mayayanig kahit kunting lang ng hangin, talagang parang wawasak yung propeller plane. Pero so far din naman ang propeller din talaga malakas, no, tsaka yun, okay, naging smooth ang biyahe. And siguro sa mga bumabiyahe Cebu to Boracay, to Bacolod, Cebu to Manila, Cebu to Davao, Cebu to Iloilo, Cebu to Siargao, na yun ang laging ginagawa bumabiyahe. Siguro sanay na ho kayo siguro na sumakay ng propeller plane or mga maliliit na eroplano. So ako kasi hindi ako masyadong sanay dito. Mostly kasi biyahe ko is Davao, Manila, kung saan gumagamit talaga ng mga Airbus A320 o kung tawagin ng Bird. Tapos minsan naman madalas maramihan lalo pag season uwian during Christmas and the New Year, ang ginagamit ng Cebu Pacific na mag-deliver ng pasahero from Manila to Davao vice versa is yun talagang Big Bird kung tawagin, or wide plane. So yun lang, i-flex ko sa inyo ang itsura ng Mactan Airport and the runway and taxiway and yung proseso nila, no? Ganyan yung itsura. Kapag maliit lang na eroplano, syempre propeller plane, so automatic ho yan, ang mga pasahero ay susunduin at ihahatid lang via shuttle, kasi hindi naman yata pwedeng gamitin yung tube bridge kapag maliit lang na eroplano, no? Or di ko alam kung meron din bang tube bridge na design siya para sa mga maliit na aircraft, mga propeller plane. So sa mga nakakaalam dyan or nakaka-experience na, pwede nyo ma-share dyan sa comment box, just simply commenting yes meron, parang ganun, no? Kumbaga parang lang, paki-confirm lang kung meron ho ba talagang tube bridge sa mga propeller plane or talagang wala. So yan, welcome to Mactan Cebu International Airport or MCIA, no? Isa sa pinakamagandang airport sa Pilipinas. Actually siya na yata ang pinakamagandang airport, parang walang panama dito yung yung design maganda, no? Tsaka yung basta pagdating dito sa mga immigration, meron ako mga nababasa na maganda daw dito kumpara sa NAIA. Pero syempre di pa ako nakalabas ng ibang bansa, kaya okay lang, no? So ayaw ko nang pakialaman yung ganong topic. So basta maganda siya, okay. Nakita niyo naman yung design. Tsaka nanalo yung itong MCIA. Nanalo sila ng mga patimpalak or basta mga prestihosong mga award, na yun nga tinutukoy yung isa sa pinakamagandang airport sa buong mundo or Southeast Asia or mga rehiyon. So mga Cebuano, mag-ingay, paki-comment nga nung napanalunan nitong MCIA yan sa ating comment box. Basta dalawa pa lang so far ang yung magandang reputasyon, dalawa pa lang ang nananalo sa Pilipinas. Yun yung Clark International Airport and itong Mactan Cebu International Airport. Si NAIA, marami naman siyang mga napanalunan, no, na mga patimpalak, pero yun nga parang negative naman ang kanyang award, yung worst, one of the worst, diba? Kung hindi man siya ang pinaka worst airport sa buong mundo, basta pasok siya lagi sa top 5 na worst airport ang NAIA. Although hindi naman lahat ng parte sa NAIA mapangit, no? Siguro baka yung Terminal 1 lang, kasi sa akin ang Terminal 3 suki ko talaga yan. Tapos Terminal 2 napuntahan ko siya, although hindi ako naka-experience na lumipad at lumapag sa Terminal 2, pero napuntahan ko, maganda naman. Tsaka yung Terminal 1 parang maganda rin naman. Ang Terminal 4 matic na yun kasi maliit lang yun na terminal, kumbaga parang siya, ginagamit lang siya ng mga short distance flights. Ito na, bali, diba? Kita yun, ganyan ang ganito ang hitsura ng Mactan Cebu International Airport. Siya, napakalawak, napakalapad ng kailang area. Hindi ko alam kung sinong mas malapad na. Tingnan natin sa Google, since tayo recording na din naman, editing lang naman tong ginagawa ko natin. And voila, yun, mas malaki pala talaga si MCIA, 797 hectares compare kay NAIA na 600 hectares. So ibig sabihin, tama ho ako dun sa aking impression, kaya first ever impression ko kay MCIA or Mactan Cebu International Airport.
nung ako'y nagpunta dito, na sabi ko parang di hamak na mas malawak, mas malaki yata ang airport na si MCIA compare kay Manila International Airport or NAIA, Ninoy Aquino International Airport. So yun na nga, tama ako, no? Tama yung sabi ko na yun, yung impression ko na yun, yung aking estimation and anticipation. Kasi nga 700, palitin natin, 727 hectares ang kabuuang area ni MCIA, and 600 hectares lang si Manila International Airport. And parang napansin ko parang ang daming taxi, parang dalawa ang taxiway ni MCIA, no? So sana all. Anyway, magaling naman talaga si Cebu, no? Sa kanilang ano, sa basta airport. Pag sinabing Cebu, agad-agad airport. Basta marami namang mga bagay na kilala, famous and excellent itong Cebu, pero pag one thing talaga na may isip agad ng mga dayo, ng mga turista, ng mga bisita ay yung airport. Napakaganda, linis. And syempre, observe ko rin, no, yung mga staff ko dito is mga smiling and mababait. Siguro parang part ng kanilang ano, no, orientation na maging smiling all the time, kasi sila yung pinaka number one when it comes to tawag nito, tourist spots, no? Number one tourist destination sa Pilipinas. So kailangan lang i-maintain, kailangan lang maging consistent sa lahat. Magagandang pasyalan, magandang beach resort, magandang mga basta mga water activities, maraming mga island hoppings, maraming mga canyoneering, basta maraming mga adventures na magaganap sa Cebu. So yun ang ganda pala i-maintain, kailangan consistent sila sa lahat ng bagay. So tapos since ito ay February na, so tapos na ho yung ano, no, Sinulog, kasi ang Sinulog Festival is sometime in January, kaya ito February na siya. So parang yan, nagbabaktas ako sila na lang ang mga Sinulog Festival banner. Speaking of taxi fares and taxi rates naman pala, Manila and Cebu, parang meron po silang nakitaan na medyo similarity, dahil meron ho talaga silang parang DOTR or Department of Transportation na parang booth or parang yung table kung saan naglalagay ho yung mga tao ng, I mean may mga officer or mga empleyado na nagbibigay ng coupon, yung isusulat yung pangalan ng kung ilan yung pasahero ng taxi, saan yung destination, tapos doon din nakalagay ang mga information and description ho ng taxi unit na sinakyan ho ninyo. So that simply means na kayo ay secured or kayo ay safe na sumakay ng mga taxi, mapa yellow taxi or mapa white taxi man. So airport taxi sa Manila, airport taxi sa Cebu is magkaparehas ho, no? Yellow taxi ho yun. Tapos yun na nga yung kanyang rates. Tingnan ho natin na ito information para dagdag kaalaman na rin ho natin to at saka sa akin sarili. So ang yellow taxi is 70 pesos yung kanilang flag down rate. Tapos 4 pesos naman per 300 meters. Sa white taxi naman ay 40 pesos ang flag down rate, 13.50 per kilometers. Ibig sabihin ho nun, ang white taxi and yellow taxi ay magkaiba, no? Bali wala ka nang babayarang per minute kay yellow taxi, pero mas safer si yellow taxi. One time ako yung nagtanong sa NAIA Terminal 1 kung ano pinagkaiba ni yellow taxi and white taxi. So yun na nga, si yellow taxi is yung talagang matatawag pinaka-legit na airport taxi ho talaga sila, no? Airport taxi means hindi ho sila pwedeng kukuha ng mga pasahero na hindi papuntang airport, at hindi rin sila pwedeng kukuha ng mga, or hindi sila pwedeng maghatid ng airport. I mean, paano ba yun? Ulitin ko. So ang yellow taxi, hindi sila pwedeng magkuha ng pasahero na hindi papuntang airport. Yun. Basta airport taxi lang talaga, paikot-ikot. And mas safer, mas easy lang ma-monitor yung mga losing items. So yun lang siguro. Maraming thank you. Basta information ho yun, no? Ang ganda. Meron tayong nakuhang kaalaman kahit paano. Diba? So sa mga hindi masyadong nakuha yung point ko na yun, paki-screenshot nyo lang, tapos paki-save nyo sa cellphone nyo yung tungkol sa mga airport fares sa airport taxi and the mga white taxi. So sunod na video na ito ay Mactan New Town. Mactan New Town. Alright.